Mahigit 200 barangay sa Pampanga ang napeperwisyo Sa Lubao, Pampanga naman, pinasira ang peace na So, for the first question po, yung area po ba nito is lagi pong affected ng typhoon? Sa akin talaga, ewan ko, kasi yung mga lugar dito tayo dito baka, may, yung mga tao, lumilikas sa evacuation sila. Nakaka-receive naman po kayo ng mga text alert from NDRMC Fund or Diwaling System. Oo, palagi, always. Tingin niyo po, yung text message po na ba ito is nakakatulong po sa pag-prepare po sa kalis? Siyempre, definitely oo. Kasi bakit? Pagka sila nagbibigay ng mga early warning, siyempre makakapag-prepare ka ng mga food, okay? Mga flashlight, kasi in case na magkaroon tayo ng brown out. So, mga gamot, pagkain, flashlight, dapat, okay lang yun, dapat natin gamitin. Kung natin yung item. Sa text message po na natatanggapin, ano po yung mga naka-indicate? Usually yung mga, yung ano na kami, parang color coding ng bagyo, kung ano bang, kung gaano kalakas, bagyo na darating, naka-indicate doon. Nagsasabi rin sila, dapat gawin during time. Pag ano lang, kasi kung matulog na lang ito, yun, naka-ready ang ating evacuation center, yun ang lagi nila sinasabi. Lumikas na kayo at pagpunta yun sa evacuation center. Family Premier Care po, may before po tayo. Ano kami na? Pag siyang, siyempre nagkakaroon kami ng koordinasyon sa bawat isa. Anong gagawin ko? Ito pa, kaano ko, para pag dumating yung pag-ila kami ko, ano ba kailangan na? Dati na yun, ayaw na lang. Kasi yun tayo. Yung ginagawa na. Nagsilahan natin tayo. Mayroong ayos at kinukumpul ito. Dahil sa bubong, yung mga tulong galing sa bagyo, inaayos namin. For the next question po, sa tingin niyo, paano may improve ng NDRRMC and ng local government natin yung response nila? Okay, dahil ng mga napapag-usapan ngayon sa Senado, mga hearing, dapat yung mga ginagamit nila, katulad sa, lalo-lalo yan sa flood control, di ba? Sila gumamit ng mga substandard. Kung ano yung binigay na budget para ma-improve lalo yung gawin nila. Hindi yung babawasan nila yung, alam nila, di ba, nakikita nyo naman kayo, ano pa, dapat, alam kayo, mag-istingan. Dapat gano'n, ibigay yung tamang materyales, huwag gagamit ng substandard ng mga material. So, para ma-improve natin yung tinatawag na, lalo na pag tayo po, mga flood control natin, yan, ganyan. Tapos laging always ready dapat yung mga nasa NDRMC yan, before dumating yung bagyo, talagang always ready sila. Dahil lagi nilang i-inform ang mga tao. So for the last question po, kung nagbibigay po kayo ng message para sa ating government and disaster agency, what would it be? Kaya ngayon, kagaya na sinasabi ko sa kanila, lalo nilang ipa-improve ang mga kakailanganin sa pagdating ng food. Okay, sabi ko nga, yung mga dapat na materials, ay yun lang dapat gamitin. Huwag magtipid, kasi pag magtipid, doon nagkakaroon ng problema. Lalo na, mahirap po yung baha. So, yun lang. Sana maging alert lagi sila. Agad ibigay nila ng early warning. Yan. Ganun ang dapat nilang gawin. So for the first question po, saan po ba dito sa Muntinlupa yung mga consider po na high-risk areas? Okay. When it comes to mga high-risk areas, kagaya niya na kung magbigay tayo ng isang specific sabihin natin na kalamidad, kagaya ng bagyo, so unang-una na dyan yung mga low-lying areas natin along tinatawag natin Laguna de Bay.
So, alam naman natin, dito sa Muntinlupa, we have 9 barangays. Then, 8 of them are high risk in terms of typhoons or also flooding. Yun nga yun, yung nabanggit ko, from Sucat up to Tunasan, except Ayala, Alabang. Yung mga low-lying areas na yan. Ano po yung mga early warning system and yung mga technology po na available po dito sa office ninyo para po sa pag-monitor ng typhoons? Okay, so sa ngayon, no, meron tayong mga early warning system na ginagamit, kagaya ng ARG, para at least yung ARG na yun, yung ginagamit natin, no, na pansukat, kung gaano karami yung babagsak na ulan dito sa Muntinlupa. Okay? Then, kagaya niyan, ito yung nasa taas, yung kulay blue. Okay? Then, bukod doon, meron din tayong tinatawag na PA system natin. Kung sakaling meron ng binigay ng advisory ang Pag-asa na tropical cyclone na wind signal, so ginagamit namin yan para magbigay ng babala ang Muntinlupa ay nasa signal number 1, 2, or 3 na. So yun, from that, na-aware yung mga tao. So for the next question po, paano po natitiyak ng Muntinlupa City DRRM po na tama po and mabilis yung pagkalat ng information sa public while at the same time preventing misinformation and public panic during disaster? Okay, yan. Kagaya nga nabanggit ko kanina, no? Yung isa sa ginagamit namin, yung PA address system namin. Okay? So, yan. At sa tulong na rin ng aming resident meteorologist, okay? So, lahat ng data na nagagather niya, through Pag-asa rin, siyempre, yung ating pinaka basis, okay? Nalolocalize yun. Then, from that, nakikita na or na bibigay ng babala doon sa mga barangays na kung ano yung mas maraming buhos ng ulan. At the same time, meron din kaming mga radio communication na tinatawag. Okay? So, from that, yung communication namin sa bawat barangay, binibigyan din namin. Then, meron ding Facebook page na ginagamit ang DDRM at siyempre yung ating city government. Kumbaga, connected din doon. Pati na rin kay Mayor. Then, bukod doon, meron din kaming tinatawag na GC sa cellphone, okay? Para at least hindi man marinig kung yung una naming PA dun sa cellphone, alam naman natin, halos lahat meron. Then, meron din tayong public address system na kung mayroong mga advisories na kailangan natin ibahagi o iparating sa mga constituent natin dito sa Muntinlupa, so yan, mas mabilis. Okay? So, bakit po kaya minsan nagkakaroon po ng class suspension kahit wala naman pong ulan? Yan. So, very good question, no? Kasi nangyari dati yan na may mga suspension na hindi naman umulan sa Muntinlupa. Okay? So, para na rin sa kaalaman ng lahat, ang Muntinlupa kasi ay catch basin pagdating sa ulan. So, meron tayong boundary, no? Ng San Pedro at Tunasan. Yung river natin dyan, minsan yun nga, bakit nag-suspend? Wala namang ulan sa Muntinlupa. Okay? Meron kasi mga instances, malakas ang ulan sa Laguna at sa Cavite. So, yung ilog na yon, yung nakalink sa atin, kapag malakas ang ulan doon dumadaloy ngayon. So, nagkakaroon ng pagbaha doon sa low-lying areas natin. Yun yung isang way na pag-suspend ng klase. Hindi naman komot sinabi na baha sa Tunasan, dapat sa Tunasan lang. Hindi naman po lahat ng pumapasok, nagtatrabaho, taga Muntinlupa. Meron ding taga Laguna, taga Cavite. Kaya ang ginagawa po ng suspension, naka-general po yun. Dito namin tinitignan yung boundary ng San Pedro at Tunasan. Ito yung
water level sensor. Okay? So, from here, nakikita na kagad namin, nagbabago color niyan eh. Kagaya nito, kung mapapansin nyo, color yellow siya. Then, yung nasa taas ngayon, yung sa may Laguna de Bay, Baywalk sa may Bayanan, meron din kaming water level sensor dyan. Naka-orange siya, so ibig sabihin, high risk. Okay? Then, supported din yan, meron din kaming mga cameras na nakatutok sa mga riverways. Okay? So, yun yung function nito. Itong water level sensor. So for the last question na po, sa tingin niyo po ba sapat na po yung technology na meron po tayo dito sa Muntinlupa to provide immediate and effective action po during disasters? Okay, pagdating kasi sa technologies, no, kailangan kasi natin na meron tayong mga innovation. Kagaya ngayon, di ba? Mas na ang puro computers, may mga AI na nga eh. Actually, yung mga ginagamit namin na sa mga LED walls, yung IEC, kung mapapansin nyo ron, yung mga nagsasalita, AI generate, na rin yun, yung ginagamit namin. Kasi may mga times na ang information, sabi natin, mas mabilis, okay? Tsaka mas maganda, at the same time, kapag nakita nung hindi lang natin no, na pati sa kabataan, kumbaga, mas madali nilang naintindihan. Kasi meron din kami mga parang animation na ginagawa din doon. So, continuous pa rin ang aming ang ginagawa to improve at saka yung mas maging mas madaling maintindihan ng mga tao. So, isa pa sa innovation ng Muntinlupa PDRM. Ito yung bago namin ginagamit na apps, which is iRespond. Okay? So, kung makikita nyo, yung mga nav-link na yan yung ating mga responder. Okay? So, once na may nag-report, let's say dito sa area ng Philinvest, kung sino yung nearest na responder, yun yung aming i-dispatch. So, nagagamit itong iRespond na to within Muntinlupa. Naka-geofence siya. Okay? So, lahat ng klaseng emergencies na inyong i-report, once na yan ay napicturan nyo, siyempre importante dapat meron kayong download nito na apps sa inyong cellphone. Okay? So, once na meron kayo, just click right away yung aming responder, pupunta doon sa area. So, isa po ito sa aming innovation dito sa Muntinlupa. Ito po ay pinagagana ng Wi-Fi. Kung wala kayong Wi-Fi, hindi po gagana. Ngayon, sir, wala akong load. So, huwag kayong mag-alala. Meron tayong public Wi-Fi ang Muntinlupa. Isa rin po yan sa programa ng ating butihing mayor na dito sa Muntinlupa, meron tayong public Wi-Fi para sa mga Muntinlupeños na nahihirapan sa mga connections. Ang isa rin kasi sa bitihin ng ating butihing mayor na walang dead spot, hopefully, no? Okay, so yun po. Warning saves lives, but action sustains survival. Technology must not only alert, it must also respond. That is why local governments are investing in tools that moves with the storm. Tools that brings communication and command right where they are most needed. In Muntinlupa City, this innovation has taken shape in the form of the MOCOV, the Mobile Command and Control Vehicle. This vehicle is more than just a truck. It is survival on wheels, equipped with advanced monitoring systems, satellite connectivity, and rescue coordination tools. The MOCOV ensures that disaster response teams can remain connected even when everything else fails. From the command center to the disaster zone, technology is bridging the gap between information and action.
So, the key features ng mockup is yung unang-una sa lahat, yung sabi ko kanina, yung kayak or yung boat na ginagamit namin or ina-assemble namin para magamit when it comes to flooding para maka-respond kami or makakuha kami ng mga victims sa mga na-stranded na victims sa mga bubong nila. Tapos, yung drones for our aerial view just in case na yung building ng CDM is ma-collapse. Tapos may mga victims na trap, ganon. Tapos makikita namin siya sa aerial view. Tapos, alam mo kasi yung mock-up para siyang isang malaking tent. Like literal na malaking tent. May mga lutuhan, may mga tables, may aircon din yun. And may may mahigaan. Pero doon, sa likod ng technology, sa technical gadgets namin, meron kami dong isang malaking higaan. Tapos, okay, so actually, mock-up is important in effective response and coordination for us as a responder. It helps us communicate effectively and communicate efficiently kasi sometimes may mga instances na kumare may natural disaster tapos bigla-biglang mawawalan kami ng connection sa isa't isa. So, ang gagawin namin for that, so parang pupunta kami sa Mocob, then so yun kasi yung parang nagiging serve as our headquarter in case na na maputol yung radyo namin sa isa't isa kasi hindi siya kumbaga yung mga radyo sa school is hindi effective or hindi siya magiging efficient sa tuwing nagkaroon ng disruption sa frequency ng radyo. So, kapag nandun kami sa Mocob, since yun nga, advanced din yung technologies and madali namin madalaman na pupunta lang kami ng Mocob and then doon na namin pag-uusapan yung mga kailangan namin pag-usapan. Like, may head kami, which is our triage officer. So, yung triage officer namin, siya yung magbibigay ng mga command and such para mas effective yung response namin sa tuwing may sakuna. Tapos, may baba na ng triage officer namin yung command, then lalabas kami ng Mocob, dadali namin yung mga gamit namin from our headquarter, then like spine board and stretchers, dadalhin namin yun papunta sa building ng schools, then sa
pag rating na namin yung building ng schools, pwede namin gamitin yung mga pico, pala, tapos para in case na sa earthquake yung situation in case na magkaroon ng I guess mga rubbles, mga posting na tumba, pwede namin tanggalin, ganun, gamit yung mga piko at pala para mas madali kami makadaan kasi for the record, hindi ganun ka yung integrity kasi ng school is, especially the building 2, is hindi ganun katibay. Napag-usapan siya during our meeting with the heads, with Dr. Fortuna, Dean, and the DDRMO officer or our advisor, Mr. Pat Richard Magtawas, na yung building 2, in case na magkaroon daw ng I guess intensity 7 or magnitude 6.5 na lindol, or we can just call it the big one, masisira yung building 2. So yeah, nahihirapan dumaan yung mga responders. Tapos since ang building 2 yung pinaka main building, parang naging serve as main building ng mga estudyante, since dito nga mismo nagklase mostly ang mga profs. So effective yung MOCOB since may mga tools siya na pwede namin gamitin para matanggal yung mga nakaharang sa daanan namin and maka-help or maka-respond pa kami sa mga victims nang mas mabilis at mas effective. Yun lang. Why is it essential for the Philippines to invest in advanced videos and MOCOB for this activity? It is essential for the Philippines to invest in such a big mobile command vehicle since we all know naman na disaster-prone ang Pilipinas, especially lindol, floods, and typhoons. Kaya kailangan talaga natin ng MOCOB since tayo yung unang tatamaan ng mga typhoons na malalakas bago siya dumaan sa mga ibang bansa. Kahit sabihin pa natin na oo, nandyan yung Sierra Madre para protektahan ng Pilipinas, hindi pa rin yun magiging sapat dahil may mga excess rain bands pa rin yung typhoons and tatama yun sa Pilipinas. Kaya mas mapapadali siya sa mga responder na maka-respond sa mga victims in case na magkaroon ng mga floods, for example na lang yung sa Cebu. Kaya pag may MOCOB tayo, makaka-respond tayo na mas mabilis, mas effective. Since mayaman ang MOCOB natin. Kaya kasi may sarili siyang parang kayak or parang boat na ina-assemble pa namin mga responders. Kaya kapag may boat kami, maliligtas namin yung mga animals, mga victims na stranded sa mga taas ng bubong nila. Yun lang. Thank you. What challenges do you face when deploying or operating